Sa isang nakaraang pangyayari, tinanong ni Kakyodeko si Kaiser kung bakit lalo lamang itong naghahanap ng gulo sa mga sitwasyong puno ng panganib. Tinitigan lamang siya ni Kaiser na tila nagtataka kung bakit inakalang nagpapakita lamang siya ng kawalang ingat. Itinuro ni Kakyodeko na ang pagpasok agad sa labanan habang mababa pa ang antas ng lakas ay parang pagnanais na mamatay. Itinuro naman ni Kaiser ang bangkay ng dambuhalang halimaw sa likuran niya at sinabing natalo naman niya ito, hindi ba? Inamin ni Kakyodeko na totoo yun, ngunit nagbabala pa rin na napakadelikado pa rin ang ganitong paraan ng pakikipaglaban. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Tinitingnan ni Kaiser ang dami ng mga kalaban at inamin na maaaring ganito nga ang tingin ng iba sa kanya. Ngunit sa kanyang sarili, alam niyang walang dahilan upang humarap sa hindi kinakailangang panganib para lamang makipaglaban. Bago pa man makakilos ang kanyang mga kasama, mabilis na kumilos si Kaiser na parang kidlat. Ang totoo niyan, kailanman ay hindi siya nakipaglaban ng walang pag-iingat. Lumipad siya sa himpapawid habang tumpak na sinusundan ang bawat galaw ng mga kalaban. Naalala niya ang kanyang dating pananaw, nakikipaglaban lamang siya kapag tiyak na siyang mananalo. Tumahimik saglit ang kagubatan ng siya ay sumalakay. Lumabas ang abiso ng sistema nang gamitin niya ang kanyang kakayahang pagwasak. Tumagos ang kanyang espada sa dibdib ng isang goblin at halos hatiin ito sa dalawa. Kinumpirma ng sistema ang pagkatalo nito at nagbigay ng gantimpalang balat ng halimaw. Sinuri niya ang paligid at nakita na natitira na lamang ay isang goblin na taga-panes sa likuran. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa kayang gawin ng mga kalaban. Simple lamang ang kanyang estratehiya, kapag marami ang kalaban, unahin ang mga nakakalaban mula sa malayo. Pinagpuputol-putol niya ang mga bantay habang nasa ere, kaya naman naiwan ang matabang goblin na may baril na walang maapuhap na panangga o takas. Si Kaiser ay parang bagyo ng bakal na tumatagos sa mga duwende na may nakakatakot na katumpakan. Sa gitna ng labanan, umaktibo ang kanyang katangiang, paglaban, na nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa karaniwang kakayahan ng katawan. Habang kumikinang ang kanyang mga mata, naghanda siya para sa susunod na matinding atake. Isang goblin ang sumigaw sa takot habang nakikitang naglalaho ang kanyang mga kasama, ngunit huli na ang lahat. Nakalampas na sila ni Kaiser, na nag-iiwan ng mitenggalang bakas ang espada sa hangin. Mabilis siyang gumalaw na halos hindi na sumasayad ang kanyang paa sa mga damo. Nakatayo siya ng matatag sa gitna ng maraming kalaban na wala kahit kaunting takot. Sinubukan siyang lapitan at siksikan ng mga halimaw, ngunit iniiwasan niya ang bawat atake na parang naiinip na siya. Buo ang kanyang atensyon habang nakatutok sa susunod na target. Sa isang iglap ay nagpalit siya ng sandata at itinusok ang isang punyal sa bungo ng isang goblin. Ang kombinasyon ng kanyang katangiang, dalubhasa sa lahat ng sandata, at uri ng manlalaro na manlalakbay, ay parang isang tiyak na paraan ng pagkapanalo, dahil nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang gamitin ang anumang kasanayan para sa anumang uri ng sandata. Maging si Kaiser ay nagulat sa kung gaano kalakas ang ganitong kombinasyon. Dinampot niya ang sandatang nahulog mula sa kalaban at ginamit ang kakayahang hanapin ang kahinaan, na nagdulot ng matinding pinsala at agad na nagpatumba sa halimaw. Mabilis na napuno ng mga bangkay ng goblin ang lugar. Kumuha siya ng isang mabigat na pamalo at sinimulang hagupitan ang lahat ng humaharang. Anuman ang kanyang gamitin, ibinibigay ng sistema ang tamang kasanayan para magamit ito ng mahusay. Isang goblin ang nabagok ang ulo dahil sa isang malakas na hampas mula sa itaas. Naiisip na ng mga halimaw na parang nakalaban sila ng isang halimaw din. Hindi sila binigyan ni Kaiser ng panahong makahinga, itinusok niya ang espada sa lalamunan ng isa, sinuntok naman sa leeg ang kasunod gamit ang pamalo, at tinapos ang natitira gamit ang isang malawak na hampas ng mabigat na sandata. Mabilis na tumaas ang antas ng kanyang kasanayan dahil sa paggamit niya ng iba't ibang uri ng sandata ng sabay-sabay. Pagkakita sa kanyang nagawa, natuwa siya sa kanyang bagong kakayahan. Inaasahan niyang matututunan ang mga kasanayan, ngunit hindi niya inakalang magagamit niya ito ng ganito kahusay agad. Napangiti siya, mas higit pa sa inaasahan niya ang galing ng pagiging isang manlalakbay. Samantala, si Shieldy ay nakatayo lamang sa gilid na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pinapawisan siya habang nagtataka kung posible ba talagang magawa iyon ng isang baguhan. Alam niyang kahit ang mga may karanasan ng pangkat ay nahihirapang talunin ang ganitong karaming kalaban, ngunit narito si Kaiser na mag-isang lumalaban at parang nagpapainit lamang ng katawan. Isang pangalan mula noon ang pumasok sa kanyang isip, si Kaiser, ang maalamat na manlalaro na nasa tuktok ng lahat. Napag-isipan niya kung ito ba ay ang parehong henyo mula sa panahon ng Dimrock, ngunit agad niya itong itinakwil. Imposibleng mapabilang ang isang alamat sa pangkat na katulad nila. Marami ang nagtataka kung nasaan na ang maalamat na si Kaiser, at ayon sa karamihan ay huli na ang lahat para makabalik pa siya.
Ngunit hindi maalis sa isip ni Shieldy ang pagkakahawig. Tinitigan niya muli ang misteryosong kasama at nagtanong sa sarili kung sino nga ba talaga ito. Naalala niya ang sabi-sabi na ang tunay na Kaiser ay parang baliw kapag nakikipaglaban. Nang makita ang ekspresyon ni Kaiser, medyo nag-alala siya na baka balisa nga ito, ngunit nanatiling mahinahon at seryoso ang mukha nito. Nawala na parang usok ang mga natitirang sandata nang sa wakas ay matapos ang labanan. Natuwa si Kaiser sa naging resulta. Matagumpay niyang nalampasan ang mga limitasyon ng laro pagdating sa kagamitan. Nang wala ng panganib, oras na upang suriin ang kanyang kalagayan. Binuksan ni Kaiser ang kanyang status window upang makita ang kanyang pag-unlad. Nakaabot na siya sa ika-4 na antas at mayroon ng kahangahangang lakas para sa isang nagsisimula pa lamang, bukod pa sa ilang makapangyarihang titulo. Nakapagtaas siya ng 3 antas mula sa isang labanan lamang, tunay na mahusay na paraan ng pag-unlad. Sinimulan niyang ipamahagi ang kanyang mga nakuha na puntos, na nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang galing sa espada, habang pinalalakas din ang kanyang liksi at pakiramdam. Dahil sa kanyang mga titulo tulad ng Unang Pumatay, at sa natatanging kwintas mula kay Charlie, naging napakalakas ng kanyang kabuwang kakayahan. Huminga ng malalim si Kaiser at nanatiling mahinahon sa kabila ng biglaang paglakas niya. Sa kabilang banda, ang kanyang mga kasama ay labis na namangha. Hindi sila matapos-tapos sa pagpuri sa kung gaano kadali niyang tinalo ang dagsa ng mga kalaban. Nagbulungan sina Shieldy at ang mamamana, at muling napag-usapan kung ito ba nga ang maalamat na si Kaiser. Inamin ng tagasanggalang na matapos makita ang ginawa nito, iyon na lamang ang lohikal na paliwanag. Maging ang mamamana ay nagsimula ng maniwala dito, habang si Kaiser naman ay nagkukunwaring walang alam. Napangiti lamang siya ng alanganin habang iniisip na totoo nga siya nga ang tunay na alamat. Nagtataka pa rin ang mamamana at nagtanong kung nakakuha ba siya ng pambihirang kakayahan para makagawa ng ganoong kalaking pinsala. Ibinaba lamang ito ni Kaiser at sinabing dahil ito sa kanyang mga katangian at kaunting swerte mula sa mga nakuha niyang titulo. Lalo silang nasiyahan nang malaman nilang may titulo na siya. Habang si Roko naman ay sinusubukang makasama at mapaluguran siya para sa hinaharap, nagpahinga muna ang pangkat sa gitna ng luntiang kagubatan. Nang bumalik na ang kanilang lakas, handa nang umulit sa pakikipagsapalaran si Shieldy. Dahil sa lakas ng loob dahil nasa kanila si Kaiser, iminungkahi ng mamamana na harapin naman nila ang mas malaking pangkat ng mga goblin ngayon. Napatawa lamang si Kaiser at sumang-ayon sa plano. Lahat sila ay puno ng sigla at handa nang bumalik sa labanan dahil alam nilang mayroon silang napakalakas na kasama. Ngunit saglit na nagbago ang mukha ni Kaiser habang napapaisip. Naalala niya ang kanyang nakaraan, ang mga panahong kasama ang mga kilalang manlalaro na umaasa sa kanya sa lahat ng bagay. Naalala niya ang mga pagtatalo at labis na pagtitiwala sa sarili, ibang-iba sa mga tapat na baguhang kasama niya ngayon. Tumangala siya sa langit at napag-isip kung nasaan na at ano na ang ginagawa ng mga dating kasama. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang lumabas ang isang pulang abiso mula sa sistema, isang agarang misyon upang tugisin ang isang nagbago at mas malakas na Goblin Warrior. Tumalim ang tingin ni Kaiser nang mabasa niya ang pangalan ng target. Tila tapos na nga talaga ang kanyang pagpapainit.